Okay, pwede na, okay na, okay na. Ang ating topic po sa ngayon ay kung ibabasura ba, pwede na ba ibasura ng Senado ang impeachment bukas? Kasi August 6, magtutuloy doon sila, papag-usapan nila. Ang problema nito, sinasabi ni Jinggoy Estrada ay 19, 11 hanggang sa 20 na senador ang parang nalikom na nagkakasundo na ibabasura ng impeachment complaint. So if that is so, that's the end of the game for the efforts ng mga anti-Sara na gusto sila tanggalin si Sara para wala nang silang kalaban sa eleksyon sa susunod. So ang ating pag-usapan sa ngayon ay, tingnan mo na, bago ang lahat, may pa-reminder lang ako sa inyo. Ah, ah. Ito po. Mga kababayan ko, mahal ko kayo lahat. Kaya bigyan ko kayo ng isang kaalaman. Memorize niyo po ito. At ito po ang magsasalba sa inyo sa kahit anong sitwasyon na kayo'y maiipit sa larangan ng batas. Kung minsan kayo'y mahuli ng pulis, ito magagamit ninyo. Kung minsan kayo may tatanggal sa trabaho, ito po magagamit ninyo. Kung minsan kayo ay maaring mapaparusahan ng kung sino mang mga ahensya ng pamahalaan, ito'y magagamit nyo. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na sagradong karapatang pantao na nakaukit sa pinakaunang batas ng ating konstitusyon sa Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatang pantao na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaring matanggalan ng buhay, mapagkaitan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung hindi dumaan sa proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yan po ang ating laging tandaan. Yan din po ang magpapaliwanag kung bakit sinasabi ng Supreme Court na dapat ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi binigyan ng House of Representatives ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Sara Duterte. Okay? Salamat po. So, yan po ang ating introduction, no? At siguro, okay na to. Diretso na tayo. Kababayan ko, sa ngayon po ay nasa binggit ng kamatayan ng impeachment. Bakit po? Pwede rin po gagawin ng Senado na hindi na nila antayin na desisyonan pa ng Supreme Court ang motion for reconsideration. Bakit po? Kasi may karapatan din po ang Supreme Court na pwede nila tingnan dahil sila ay may kakayahan din tumingin kung ang mga panuntunan ba sa impeachment ay nasunod ng House of Representatives. Ibang issue yan kasi ang issue na itatakel sa Supreme Court ay patungkol sa kung pwede pa ba ang reklamong impeachment dahil sabi ng Supreme Court, yan po ay hinarangan na ng 1-year ban. Na hindi na siya pwede makapagsampa ng bagong reklamo sapagkat po yung tatlong naunang reklamong impeachment ay kanilang inupuan at nagiging harang ito, nagiging bad faith. So ngayon, ang mangyari kung magiging bad faith yan, edi wala na sila magagamit ngayon. Harang na ngayon yan. Tapos hindi nila magagamit ng impeachment. At kung matatalo sa Supreme Court, matuloy-tuloy yan. Ngayon, ang isang issue dyan, ang ginagamit ng Supreme Court ay yung due process. So kung desisyonan ngayon ng Supreme Court ang due process na kinukontra ng House of Representatives, may karapatan din po ang Senado na magsabi kung ano ang sa tingin nila.
bahala na lang ang House of Representatives mag-apila ulit, magsampa ng kaso sa Supreme Court kung gusto nila. Ang sukatan po na iba na pwedeng may gamitin pong iba ng Supreme Court, ng Senado kung anong gagamitin nila. Pwede nila gagamitin, isa-isahin nila na hindi napatunayan yung mga perma ay totoong perma na mangyayari. Base po hindi sa ebidensya, kundi base po sa katotohanan na imposibleng mangyari ng 250 na signatures ay pwedeng mangyari sa loob ng 2 oras lamang. Kasi 2 oras na sila pumirma, 215. Bakit? Kasi kinakailangan pa ng batas na basahin. So by the impossibility of the proof of means impossibility to have read the complaint is sufficient for the Senate to use as a ground to dismiss the case. Tandaan natin na merong sinampang motion to dismiss ang mga abogado ni Sara Duterte. So kung mag-proceed sila bukas, ayan ang unahin nila itatakel. Maliban sa utos sa Supreme Court. So ibig sabihin itatakel pag-usapan na dalawang bagay. Yung motion to dismiss ng mga abogado ni Sara Duterte o kay Sara Duterte at ang decision ng Supreme Court. Siyempre, ano bang meron sa decision ng Supreme Court? Ganito po yun. Sa Supreme Court, kung titingnan mo, sinabi ng Supreme Court, basura na yan. That is null and void from the very beginning on 2 counts. 2 rason. Ang unang rason po ay sapagkat ang 4th impeachment complaint na sinampa ay yun ang binigyan nila ng action na ipadala sa Senate. Ngayon, sa desisyon ng Supreme Court, sinabi nila na wala pong choice ang Speaker o ang Secretary General ng House of Representatives na mamili sa 4 na impeachment kung alin ang unahin, alin ang ihuli. Ang problema sa ginawa ng House of Representatives, nilagay nila sa first order of business ang pagpapasa ng pang-4 na reklamong impeachment na pinirmahan po ng 215 na congressmen. So, very obvious po na may bad faith po sila. So, kung sinabi na yan ni Attorney Ernesto Francisco, mismo yung pinagmulan ng Francisco Doctrine, may bad faith kasi they had 19 days to decide na may opportunity sila for 19 days mula February 2 hanggang sa February 5. Kasi 19 days sinasabi ko, iyan po yung 19 days na araw na may session. Although, kung titingnan mo sa kanila session number, there are only 10 session days. At not session days, but session numbers. Pero kung titingnan mo si Justice Inting ng Supreme Court, ang gusto niya mangyari, hindi yan dapat ang pagbilang ng session days ay yung kada araw na may session. Hindi siya conforme sa session days na ibibilangin mo lang kung anong session number 1, session number 2, kasi mayroong session na 3 araw ang bumubuo. So ngayon, ganito, pag ang sa Senado naman, titingnan nila ngayon, binigyan sila ng ideya ng Supreme Court, tapos ang nagiging tingnan nila yung motion for reconsideration ng House of Representatives. Ano ba yung kanilang motion for reconsideration? So, ano ang kanilang basihan? So, ang basihan nila, sabi nila ay tinatanggap naman ng House of Representatives na unconstitutional. Ganun po sa kanilang motion for reconsideration. Pero humihingi sila ng pagkakataon na i-exempt ang 4th impeachment complaint sapagkat for the first time lang daw nila alam na magiging unconstitutional yung ginawa nila na pag-archive sa sa mga 3 impeachment complaint na siyang binasihan ng Supreme Court na dahil may bad faith kayo, it is as good as dismissed yung 3 na unang reklamong impeachment at wala kayong karapatan at kapangyarihan na mamili kung alin ang dito ang uunahin ninyo pag-usapan. So bawal po, para sabihin ninyo,
ang pang-apat na reklamong impeachment ay unang pag-uusapan. Kaya ang ginawa nila, pinag-usapan nila muna yung fourth impeachment complaint kasi pirmado na ng 215 congressmen at dinesisyonan nila ipasa yan sa Senado. Pagkatapos nila nagawa yon, ay sa kanilang tinanong, may motion na i-archive yung tatlo. Wala po kayong choice kung alin ang unahin ninyo. Kasi sinabi na po ng Section 3, Article 2, Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng ating Constitution na sa panahon na matanggap mo ang reklamong impeachment na veripikado, basta veripikado, ay magbibilang sila ng 10 session days at bigyan nila ng attention. Wala pong choice ang House of Representatives kundi bigyan ng attention. Ang unang reklamo na sinampa ay December 2, 2024. So bigyan lang attention, magbilang sila ng 10 araw. So pagbilang nila ng 10 araw, yun po ay dapat na ay kalendaryo na at inalagay sa order of business. So, natural, yung unang dumating, kung akong complainant doon, kung ako nagreklamo, magagalit ako sa House of Representatives kung hindi nila asikasuhin kaagad. Ganon din, magsampa ka ng reklamo, mag-request ka kung kahit saan, sa opisina ng gobyerno, kapag hindi ka inasikaso, iti-text ka agad sa 888, direklamo mo. Pangalawang reklamo ay sinampa noong December 4, 2024. Hindi rin nila nilagay sa order of business na pang-una. Dapat nauna sa order of business ang complaint number 1, sunod complaint number 2, kasi 3 meron. 4, pangatlo. Tapos pang-4 sana yun, ang ginawa nila sa complaint number 4 na pirmado. So ngayon, dahil sa kanilang taktika at ang dagdag pa na makikita ng Senate diyan na dahilan na hindi na nila antayin ng Supreme Court ay ganito. Noong January 13 pala ay nag-privilege speech si Congressman Raul Daniel Manuel na Kabataan Party List na congressman. Nagrereklamo siya sa kanyang privilege speech na bakit hindi na pinapatakbo ang kaso nila na sinasampa na impeachment. Nagreklamo siya. Wala, hindi ba siya? Kaya pinoint out din ng Supreme Court yun na bad faith pa rin additionally. Binigyan na kayo ng alert noong January 30 and yet hindi nyo ginawa. Yun ang sinabi ng Supreme Court. So totally, kinonsidera na ngayon na dead in the water na, hindi na magagalaw. So ngayon, kung hindi na magagalaw, dismiss na. Kung dismiss na ang pagkukonsidera niyan, magpapasok na ngayon ang 1 year na prescription period. At hindi na pwedeng tanggapin yung pang-4 na reklamo. Ganun po. Ngayon kung sa Senado naman, pwedeng i-adapt ng Senado yon kasi ang tanong na naman ng House of Representatives, sana hindi ipapatupad sa kanila. Pero sabi ng Senado, hindi, pwede namin, harangan namin yan. Hindi na namin tanggapin. Ngayon kung majority ang ayaw sa impeachment, wala tayong magagawa. Dead. Impeachment is dead. Pangalawa, ang punto ng Supreme Court, pwede rin i-adapt ng Senate na yung sinasabi na may paglalabag sa due process, na ang ibig sabihin due process, pagbigyan nyo muna, bigyan nyo ng pagkakataon magpaliwanag si Sara, hindi nila binigyan, kaya pwedeng gamitin ng Supreme Court ngayon. At bahala na lang House of Representatives mag-apila ngayon kung gusto nila. Yan po ang pwedeng mangyari. Ngayon, besides that, pwedeng gamitin ng ng Senate na dahilan, total, klaro naman ang pagka-dismiss, unanimous naman ang desisyon, na klaro na walang tinatawag na walang tinatawag na suporta para magiging valid, magiging legitimate, ito ay null and void. Pag null and void, klarong-klaro na yun, it's suntok sa buwan mangyari. Kaya ang gagawin ng Senate niyan, dahil mag-aasikaso pa na sa budget ng hearing, ay ibabasura na nila yan. Kasi matindi pong labanan paggagawa ng batas sa budget. Kasi diyan po ang papasokan ng agawan ng
mga singitan ng pundo. Kaya mahabang oras ang pangangailangan sa budget. Kaya sigurado ako na desisyon na yun ng, although may 4 dyan na ayaw, yung matigas, si Bam, si Kiko, si Risa, tsaka si Soto, pero yung katigasan nila hanggang dyan na lang yan. Sigurado ako kasi unang-una, klaro naman talaga na null and void. Pwede naman sila magsampa kasi sa February 6 eh. O saka na lang pag-usapan yung merito ng kaso kung talagang totoong guilty si Sara o hindi sa February 6 na pag next year, 2026. Bakit ubusin nilang oras nila ngayon? Dapat i-preserve nilang kanilang lakas sa 2026 na sila magsampa bago ng kaso. Yun ibig sabihin ko, nagmamadali sila, nagpupumilit, ang dami nilang kakampi, isa lang naman ang mga makikita mo ang common. Ang common sa lahat ng kumukontra na kahit alam na ng mga abogado, kahit alam na ng mga UP professors, alam na lahat ng abogado na hindi nyo pwedeng kontrahin ang Supreme Court, na tama ang Supreme Court, and yet pinipilit nila sasabihin na mali ang Supreme Court. May intellectual dishonesty po na nangyari ito. Ang common po sa kanila lahat, sila po ay talagang rabid anti-Sara, na gusto na tanggalin si Sara Duterte. Yan lang po ang agenda nila. Wala nang iba. Ibig sabihin, they don't mind whether they have evidence or not. Because the truth of the matter is, when they filed their complaint, they had no evidence to show where did the money go. Saan ba napunta yung confidential fund? Wala po kayong ebidensya kung saan napunta. Ang ebidensya nyo lamang po ay hanggang doon lang sa Merigis Piatos. Kung confidential fund po yan, hindi po yan binibigay kung kanino ang pangalan, kung kanino napunta. Confidential nga eh. Ngayon kung talagang nagnakaw, pwede. Pwedeng mangyari na ninakaw ni Sara. Pero pwede rin nangyari na hindi niya ninakaw. Dalawang bagay pa rin. So ngayon, para maintindihan ninyo kung bakit sinadya yan na alias ang pangalan na nilagay na tumanggap ng pera sa confidential fund, ay dahil talagang ganitong nature niyan. Mamamatay po ang tao, maaring mamatay ang taong nilagay mo pangalan na nakatanggap ng pera dahil kapalit po yan ng informasyon. Example, yung nangyari sa Mama Sapano na kung saan 44 na mga SAF ang namatay. Pumunta ang SAF doon dahil natukoy na nila kung saan ang bomber na si Marwan. Ang tanong, Eden, paano nila nalaman nandoon sa Mama Sapano yung bomber na si Marwan? Sige nga, kung meron kayong ideya. Nagbigay po ng 20 million si Noynoy Aquino sa nagbigay ng impormasyon. Ganon po kamahal ang impormasyon. Ngayon, may tanong naman ako. Hinanap ng 10 taon ng CIA si Bin Laden. Paano nila natunto na si Bin Laden ay andun sa Pakistan Military Academy nakatira? Matanong ko kayo, paano? Manood po kayo ng documentary ng YouTube. Ang title po ay Zero Dark 30. Ibig sabihin Zero Dark 30 at 12:30 in the morning. Lumipad ang 2 helicopter ng Navy Team 6, Navy SEALs Team 6. Pumunta po sila sa Pakistan. Tumawid sila ng Pakistan na walang paalam sa Pakistan. Pagkatawid nila ron, kinuha na si Bin Laden mula sa bahay na yun at pinatay at hinulog sa dagat ang katawan para wala nang iba na sasambahan pa ang mga Al-Qaeda. Magkano ang kapalit ng impormasyon para malalaman kung saan si Bin Laden? Isang telephone number lamang po din ang hiningi. Binayaran nila isang Ferrari na sports car. Ganon po yun yung confidential information. Baka hindi nyo alam. So, ibig sabihin, hindi ko inaalis ang katotohanan na posibilidad na binulsa ni Sara ang pera. Pero, posibilidad pa rin na hindi niya binulsa. Ngayon, inamin naman ni Paulo Ortega at saka ni Alonto, sino to? Si Zia Adjong Alonto, na congressman ng Lanao del Sur at congressman ng La Union, ay hindi nila alam kung saan napunta yung pera. Hanggang doon lang sila nakita nila kay Meriglis Piatos lang. So kung ganun ang ebidensya nyo, wala. Magsayang-sayang lang kayo ng oras. Mas maganda pa,
magsusuri kayo lalo at sa 2026 February 6 yun lang isampa. Mas maganda pa. Ang problema sa inyo, kulang-kulang pala ebidensya ninyo, bakit nyo minamadali? Pagkatapos may problema pa kayo na dapat pag-aralan ninyo ang inyong kaso. Bakit po? Kasi sinabi po ng Supreme Court sa pagdibabasura sa kaso laban kay Sara, sinabi po din ng Supreme Court na ang pwede lamang isama na kaso na mga pangyayari laban kay Sara ay yung mga pangyayari din na naging vice presidente na siya. Anong ibig sabihin yan? So, hindi mo pwede gamitin yung mga kaso ng confidential fund ni Sara Duterte noong mayor pa siya. Sinabi na ng Supreme Court yun. Kaya pag-aralan nyo. Sinabi rin ng Supreme Court, pagka ganon, hindi nyo rin pwede magagamit yung bank accounts na binibigay ni Trillanes. Kasi bakit? 2016 pa yun eh. Mayor pa lang noon si Sara Duterte. Ang naging presidente noon si Digong Duterte. Yan lang po, binabagit ko lang. Tapos, papag-usapan na rin natin yung tinatawag na nananakot daw si Sara Duterte na ipapatay niya si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at saka si Tambaluslos. At ang sinasabi na ipapatay niya dahil kung siya ay papatayin. At nag-hire na daw siya ng gunman na para papatay sa 3. Saka sakali siyang patayin. Hindi naman po krimen yan. It's not plotting to murder. Kasi wala pong krimen na papatay ka kung ikaw ay patayin. At kung ikaw ay patayin, paano ka pa mabibilanggo? Din nga, sige, patay ka na eh. Paano ka mabilanggo? Din, sagutin mo ko. Paano pa mabilanggo si Sara? Kasi ang sabi, ang kondisyon, pagpatay si Sara, sa kanya papatayin ang ano. Ganun po. So, walang krimen doon kasi walang nakasulat na krimen na ganun sa Revised Penal Code. Magtanong kayo kay Atty. Neil Abayon. Kay Atty. Libayon, magtanong kayo dyan. Okay? So, ganon, big sabihin, ang tanong naman, pwede bang binitbit na naman na sa akusasyon nila na iyon daw ay inciting to sedition? Mabigyan ko po kayo ng knowledge o kaalaman, kailan ba magkaroon ng inciting to sedition? Ang sedition, kailangan magkaroon muna ng sedition para malaman mo ma-inciting to sedition. Bakit? Kasi ang doktrina po ng criminal law, alam ng lahat ng mga lawyer yan, na proof beyond reasonable doubt na ginawa mo ang krimen. So ngayon, paano mo masasabi na proof beyond reasonable doubt din na walang duda na ako ay nag-commit ng sedition sa pagbigay ng inspirasyon sa mga tao na magwala kung wala ka namang taong makikita na nagwawala? Sige, Eden, sagutin mo ako. Pwede mo ba sabihin na nag-inspire ako sa tao na magwawala kung wala ka naman nakita na nagwawala? Di bagsak ang kaso. Nagugulat talaga ako sa inyo mga kwan eh. Alam ko mga abogado kayo, dyan marami kayong abogado sa House of Representatives. Pero lumalabas po, iba talaga po ang mga abogado na teacher o abogado na nagtatrabaho sa Kongreso kumpara mo sa abogado na trial lawyers na araw-araw nandoon nakipagbakbakan sa korte. Ngayon, ayaw ko natin babalikan pa yung merito ng kaso. Gusto ko lang titingnan yung jurisdiction. Klaro na walang jurisdiction. Una, nilabag nyo ang rule na isang impeachment complaint lang isasampa. Klaro naman 4 na sinampa nyo. Tapos bawal sa inyo mamili kung alin ang unahin ninyo. Kasi sa order of business, kailangan kung alin ang una na tanggap ng House of Representatives, may batas na tinatawag na FIFO. Ano ba yung FIFO? First in, first out. Kung anong first in na complaint, yan ang unahin mo asikasuhin, kundi mumurahin ka ng nagreklamo. Pangalawa, mumurahin ka rin kung hindi mo inasikaso. Ngayon, mas lalo kayo mumurahin ng mga nagreklamo sa 3 impeachment complaint kasi ang inasikaso nyo yung pang-4. Isn't it clear bad faith? Ngayon, sinasabi nila, isang na dapat daw hindi i-apply, hindi i-apply kasi daw bago daw yung decision. Kasi ang decision ngayon ng Supreme Court
ay sinabi nila na magsimula ang pagbilang ng 1-year ban kung ito ay na-dismiss dahil sa pag-archive. So sabi na lang, panahon na sila gumawa ng in-archive nila kasi hindi nila alam na yung pag-archive pala ay bawal. Por Diyos, por santo. Anong klase mga abogado kayo? Ay. Hindi daw mag-adapt kasi nung panahon nila ay wala pang archive na nangyayari. Pinagalitan sila ni Attorney Ernesto Francisco na siyang may-ari ng Francisco Doctrine. Sabi ni Attorney Ernesto Francisco, bad faith kayo eh. Oh, gano'n na kasimple. At saka ang pinakamatindi sa ngayon sa nakita ko na pwedeng gamitin ng Senado, kasi pwedeng gumamit ang Senado ng mga dahilan na hindi pa na-discuss ng Supreme Court. Ano yun? Sinabi, wala sa desisyon, sinabi sa dissenting, sa concurring opinion ni Justice Inting at saka ni Justice Hernando na hindi na pwede tumawid sa kasunod na bagong Senado ang reklamo na sinampa sa 19th Congress. Pwedeng gamitin ng Supreme Court ng Senado yun kasi hindi kasama sa desisyon. Sinulat lang yan ng mga justice sa kanilang concurring opinion. Separate concurring opinion. Next, pwede nila gamitin yung sinabi ni Justice Inting na dapat ang pagbilang ng session day ay yung araw na may session, hindi yung session number 1 ay session days na kagad. Nagkataon ng pangalawang session ay 3 araw. Dapat ang pagbibilang isa-isa. Kasi ang katwiran naman ni Justice Inting, tandaan niyo po, ito ay binuo ng dahil po sa dayaan sa impeachment ng araw na si Marcos pa ang presidente. Ano mga dayaan ba nangyari noon? Kasi pagkakampi mong presidente, pagkakampi mong speaker, pag may na magsampa ng complaint for impeachment, anong nangyari? Ilalagay doon sa itatambak lang doon, hindi aksyonan. Kaya nag-specific na nung ginawa ang konstitusyon nila na Adolfo Ascuna, nagbilang na sila ng araw. Kaya ang sabi naman ni Justice Inting, ang pagbilang ng araw ay dapat sa mga araw na naintindihan ng ordinaryong tao. Hindi yung araw na hindi maintindihan ng na abogado lamang makaintindi. So, yan po ang nangyari. So, sabi ni Justice Inting, ang pagkaintindi ng tao sa one session day ay yung araw na may sesyon. Kaya doon dapat ang pagbibilang. Pangalawa, para mapigilan natin ang pag-abuso na kung saan kapag kakampi mo ang presidente na ini-impeach, ay itatago. Inakalagay lang sa nakatambak lang doon. Patungan ng iba. Di ba? Kung alin ang nauna na case number, yun dapat ang unang asikasuhin. Ganun lang po iyan kasimple. So, ano ngayon ang tatingin nyo? Magpupustahan na lang tayo siguro o magpalakpakan. Bukas na po ang husga. Bukas ng hapon. Siguro mga alas 5 meron na yan. Malalaman natin kung anong aksyon kasi malamang po mayorya po ang mga 20 senators ang buboto. Kung may isa man na mag-abstain yun. Pero mahiya sila kapag hindi magbumoto. Mukhang malakas naman ang loob nitong 4 na bumoto kumontra sa Supreme Court. Si Bam, tsaka si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Soto, at saka si Risa Hontiveros. Yan, mga ambisyon nila yung halata na kagad na magtatakbong presidente. Tingnan na lang natin. Pero ang delikado diyan talaga si Kiko Pangilinan kasi abogado siya. Pwede siyang i-disbar dahil hindi siya sumusunod sa Supreme Court. Pwede siyang i-disbar. Kaya tandaan mo po yan. Advice ko lang sa iyo, Kiko Pangilinan, kung hindi mo kaya bumoto na ibasura, mag-inhibit ka na lang at stop talking. Kasi ako mismo magsasampa ng disbarment laban sa iyo. Total, disbarred na ako. Isasama kita sa aking pagka-disbar. Ganun lamang po. Diba? Para tabla-tabla na tayo. Para malaman naman natin kung paano yung mangyari. Okay? So, ganun na lamang po at magandang gabi po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali na pala. Okay, abangan natin bukas. Ha?
Mamaya magano naman, may tira naman ako mamaya.